Natin ang about sa incarnation ng ating Panginoong Jesucristo in preparation also for this upcoming uh, event, no, na sineselebrate ng buong mundo, which is Christmas, no. Pinamagatag ko natin ang ating pag-aali ngayong hapon, the birth of Jesus and the discrete plans of God. The birth of Jesus and the discrete plans of God. So, ang text po natin, Luke chapter 2, verses 1 to 7. Okay? So, babasahin ko quick muna sa Tagalog na translation, bago ang Biblia. So, kung naman yung Bible na nab kayo sa spine, kung English man yan, Jisaya, Ilopanyo, Hebrew, Greek, no? Okay lang. No, basta masusundan ninyo po sa ating pong pag-uusapan ngayon na text. Beginning verse 1, Luke chapter 2, na mga araw na iyon, ay lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar upang magpatala ang buong laigdig. Ito ang unang pagtatala na ginawa ng si Quirino ay gobernador ng Syria. Pumunta ang lahat upang magpatala, bawat isa sa kanyang sariling bayan. Umahon din si Jose mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, patungo sa Judea, sa lungsod ni David, na tinatawag na Bethlehem, sapagkat siya'y mulat sa sambahayan at lipi ni David. Verse 5, upang magpatalan kasama ni Maria, na kanyang malihing asawa, na noon ay malapit ng manganak. Samantala sila'y naroroon, dumadi ang panahon ng kanyang panganak. Verse 7, at kanyang isinilang ang kanyang panganay na anak na lalaki, binalot niya ito ng mga lampin at inihiga sa isang sabsakan, sapagkat walang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Maraming salamat sa Diyos sa kanyang mga salita, pagpalain niya nawa sa ating pag-aaral ng mga ito. Para po sa marami, ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo ay isa lamang fokasyon. At ito po ay pinagdiriwang kada taon. Okay, so taon-taon, ito po ay inaantabayanan. Pero pag dumarating ang Christmas, no, ito ay isang pangkaraniwang okasyon. Ang storya patungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi ang totoong inaasahan ng marami. It is a story that is full of ironies. So, pag sinabi natin ironies, marami po sa mga nangyari na nakapalibot sa kwento ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Ang totoo, hindi gano'n ang inaasahan natin na ibig sabihin o kabulugan nila. Probably many are thinking, ito yung ibig sabihin, kasi obvious. But if you will look at it from a bigger perspective, from a higher perspective, it means a different thing. Sa mata ng mga matatalinong tao, noon at pagi ngayon, ang ginawa ng Mesiyas na pagkakatawang tao ay isang katawa-tawang bagay. Hindi lang katawa-tawa, para sa marami nakakahiyang bagay. Ay Diyos, nagkatawang tao. Para sa mga politically perspective o politically perceptive, ibig sabihin yung mga tao, sensitibo kaya sa mga issues ng politika, para sa Maliayo, ang Mesyas ay Diyos, tapos nagkatawang tao, insignificant. That's useless, that's meaningless, that's foul para sa kanila yan. Diba, tatanungin nila, bakit kailangan ang Diyos na tagapagligtas kailangan magkatawang lamang? Hindi ba pwedeng magpakita na lamang siya bilang makapangyarihan? Mandirigma, natatalo sa lahat ng kaaway ng Diyos at magliligtas sa lahat ng mga mananaw, paniniwala sa Kanya. Diba? Para sa kanila, gano'n na lang. Bakit? Why not just skip all of the hassles? Bakit kailangan pa maging baby, tapos lalabas siya para normal na tao, tapos magiging adult, tapos pamamatay sa krus? Bakit hindi na lang biglaan na lang na magpakilala, ako yung Messiah? No? Yun ang paniniwala ng marami. This is what they think. This for them is
reality and practical. Pero pag tinignan mo lahat ng mga events more carefully, yung mga para contradictions sa mga nangyayari sa paligid ng kapamarakan ng Panginoong Jesucristo, yun yung mga nako-contribute para yung gospel message mas maging amazing. Kapag naintindihan mo, ganun pala, yung plano ng Diyos, kaya nga yung tayo imagine, ayan yan. Ganun pala yung plano ng Diyos. Kaya yung pinitulutan yung lahat ng bagay mo, mas magiging kamangha-mangha ang mensahe ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Gusto mo yung summarize ang ating discussion ngayon? His way, God deliberately hid His glorious plans behind the seeming absurdities surrounding the birth of Jesus. Ulitin ko yan, sinadyak ng Diyos itago ang kanyang maluwalhating plano at layunin sa likod ng mga animoy kakatuwang bagay sa pangyayari sa kapamanahan ng ating Panginoon Jesucristo. So, darong bagay ko yung gustong sebahan natin sa passage na ito. Number 1, the overwhelming power of Caesar as tool in the master plan of God. Si Augusto Caesar ay isang makapangyarihang emperador ng panahon na ito. Pero kahit ang kanyang kapangyarihan ay kasangkapan lamang ng Diyos sa kanyang plano. Pangalawa, the obvious shame of Jesus as proof of the mercy of God. So simula, parang diting nakaparihan naman yung pinagdaanan ni Jesus. Parang pinagkaitan. Pero, ang katotohanan, ang nangyari sa Panginoong Jesucristo ay patunay na ang Diyos ay makuwaing. At ang Diyos ay magliligtas ng mga makasalanan. So, tinapo natin yung una, the overwhelming power of God as tool in the master plan of God. Ito pong tinatawag na pagpakatala o census sa verse 1 ng ating passage. Hindi po yun yung pagkariyo registration na alam natin. Halimbawa, yung registration for election. Sabi natin, gano'n na siya mga registration, mga census, o kaya census sa population. Hindi yung pangkaraniwan eh. Ito pong census na ito na ginawa sa verse 1 is actually done in order to demonstrate na si Caesar ay powerful na emperador. Sa pinala ni Author, walang ano bang mas malinaw na nagpapakita ng pakasanlibutang kapangyarihan ng mga bansa, kundi ang kanilang kakayahang punin ang pera ng mga tao at ipadala sila sa digmanan. So ito pong pagpapatala na ito ay may kinalaman doon sa dalawang bagay na yun. Ang census ay nirequire para lahat ng tao sa ilalim ng pamumuno ng makapangyarihang imperyo ng Roma, alam nila kung anong dapat nila gawin. Yung sinabi sa Mark chapter 12 verse 11, ibigay ninyo kay Cesar at kay Cesar. Ano ibig sabihin, yung census ay inutos ng emperador para malaman niya kung gaano kalaki ang tax na makubuhan niya o makokolekta niya sa lahat ng mga tao sa ilalim ng kanyang imperyo. That's the purpose of this census. No one actually na legal age nung panahon na ito exempted. At gusto ko obserbahan natin ang dalawang kagay dito. Una, the irresistibility of Caesar's power. The irresistibility of Caesar's power. Makikita po natin dito, doon sa katotohanan na walang sino man na nasa ilalim ng imperyo ng Roma. By the way, ng panahon na ito, ang Israel or Jerusalem was under the power of the Roman Empire. So, colony sila. Parang Pilipinas, naging colony ng Spain for more than 300 years, something like that. So, parang ganun yung kalakayan na mga Palestino o mga Hudyo ng panahon na ito. They were under the Roman Empire. So, wala pong pwedeng sumuwi sa utos ng emperador. Dito sa kwento natin, kahit ang isang teenager na ina
nabuntis kay Jesucristo na pangalan ni Maria ay hindi po nang bigyan ng consideration para ma-excuse sa census. Tingnan niyo po, no? Sabi dito sa verse 6, samantalang sila'y naroroon, pumunta si Jose at si Maria mula sa Nazaret, papunta sa Bethlehem. Samantalang sila'y naroroon sa Bethlehem, dumating ang panahon ng kanyang pamana. So ano ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, si Maria, advanced na yung kanyang pregnancy. Gagampan na. Okay? So ibig sabihin, malapit na siyang manganak. Bumiyai pa siya mula Bethlehem, mula Nazareth hanggang Bethlehem para lamang magpatala. Ganun katindi yung kapangyarihan isasab. Na hindi pwedeng ka-absent ang sinaman. So basta kasama ka sa lahat ng mga mamamayan na nasa ilalim ng kanyang panunungkulan o ng kanyang imperyo, uuwi ka doon sa iyong sariling bayan at magpapatala ka. Napuwersa si Maria na buntis sa ating Panginoong Jesucristo, kasama si Jose, para bumiyadi. Alam niyo ba ang distansya ng Nazareth to Bethlehem? 128 kilometers. Okay? And by this time, wala naman pong trip dyan. Wala naman pong aeroplano dyan. Wala naman pong bus dyan. So, hindi natin alam kung ano yung mode of transportation o manner of travel na ginawa nila. Sabi ng iba, probably si Mary was riding a donkey. Or, probably they were just walking. Naglalakad lang sila. Imagine, computing natin, 128 kilometers. So, kung ang travel ni Joseph at saka ni Mary, average phase ay 4 kilometers per hour. So, hindi pa natin bibilaran dyan yung may mga bulabundukin ba dyan? No? O hihinto ba sila para pagpahingahan pa natin kasama sa computation nyo? 4 kilometers per hour yung mga buntis eh. No? So, yung 128 kilometers will probably take them more than 32 hours of difficult journey para makarating po sila sa Bethlehem. Kita nyo po, gusto ko ipakita sa point na ito, no one can defy the order of Augustus Caesar. Kahit buntis, hindi pwedeng ma-set. Walang maternity leave. Noong panahon na yan, pag sinabi ng emperador, magpatala kayo doon sa bayan kung saan isimina ang iyong asawa lalaki. So that's number 1, no? Number 2, the indisputability of God's sovereignty. Pero gano'n pa man, kahit kasabihin natin makapangyarihan si Cesar at walang pwedeng sumuway sa kanyang utos, kahit si Cesar na nagsabing magpatala ang buong daigdig dun sa verse 1, parang napaka-solda rin, no? Napaka-powerful. Ang totoo ay kasangkapan lang ng makapangyarihan ng Diyos. Kasangkapan lang si Augustus Caesar. Augustus Caesar didn't know, hindi niya alam na yung kanyang utos na hindi pwedeng suwayin ay pinahintulutan lamang mangyari ng totoong soberano. At walang iba kali ang Diyos. Para matupad ang layunin ng Diyos na maligtas ang mga makasalanan, nangako siya mula pa sa simula, sa Genesis 3:15, na magpapadala siya ng tagapagligtas. At tanong niyo ba, ginamit ng Diyos ang pagpapatala na ito, na utos ng isang paganong emperador para matupad ang kanyang mga pangako. Para matindi rin ni Cesario. No? Siya yung dahilan ng mga sunod-sunod na mga pangyayari para yung lahat ng layunin ng Diyos at pangako ng Diyos no po sa Messiah no Old Testament matupad. So, gusto ko iparinta sa inyo, sabi na ng isang commentator, kasi kinasangkapan ng Diyos ang mga tao-tauhan ni Cesar upang ang tunay na tagapagligtas lamang ang makilala bilang hari ng mga hari. Hindi siya. Hindi siya yung totoong sovereign. Merong totoong sovereign at ginamit ng si Cesar at lahat ng mga nangyari sa panahon na ito para ipahidala ang totoong hari. O pwede natin sabihin na Caesar's decree was allowed to execute God's decree. Yung utos ni Cesar ay ginamit ng Diyos para matupad ang kanyang plano
ang kanyang utos. Kay everything, including this census, was part of the fulfillment of God's plan. Ngayon, paano nangyari? Two things yung gusto kong ipakita sa inyo. Hindi ko na nilagay dyan sa ating PowerPoint. Una, the Messiah has to be from the lineage of David. Kasama sa soberano plano ng Diyos na magpapadala siya ng Mesiyas na manggagaling sa lahi ni David. Pero connection sa census. Balitada na mo eh. Malino kasi yung sinabi ni Angel Gabriel sa book chapter 1 verse 32. Sabi diyan, at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. So, ibig sabihin, yung ipangalan na kapamamagitan Maria ay galing sa lahi ni David at magiging tagapagmana ng kanyang trono. Para may ibig sabihin ng tagapagmana ng trono, hari. Diba? Dahil si David ay hari, yung lahi niya magpapatuloy sa pamamagitan ng sanggol na ipanganganak. Yung sabi ng anghel. Pinatotohanan din yan na lalaki na pangalan ni si Zacarias doon sa Luke chapter 1 verse 69. Sabi niya, sa sambahayan ni David, magmumula ang kanyang lingkod. Mati naman, kahit yun, prophetic, no? Sabihin ay sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Zacarias. Kung ano yung sinabi ng anghel, Maria, yun ang sinabi ni Zacarias. Magmumula sa lahi ni David ang tagapagligtas. Ang layunin ng Diyos sa mga salitang ito na nakasulat din sa Luke chapter 1 alam, is to establish the Messiah's credentials. Ibig sabihin, para matupad ang pangako ng Diyos na magpapadala siya ng tagapagligtas o Mesiyas, si Jesus ay kailangang magmula sa lahi ni David. No, makikita niyo sa Romans chapter 1 verse 3, sa 2 Timothy chapter 2 verse 8, mapaulit-ulit sinasabi ng mga apostol, ang Mesiyas ay nagbuhat sa lahi ni David. Anong connection ng census dito? The census that Caesar ordered, anong requirement? Lahat ng mga tao na nakakalat, babalik sa kanilang sariling bayan. Ayun yung sinabi sa verse 3. Diba? Sabi lang, pumunta lahat upang magpatala, bawal isa sa kanyang sariling bayan. Ano purpose na? Hindi ba pwede magpatalanan ng busan sila nakatira? Kawa, si Joseph, magiging asawa ni Mary, lago sila sa Nazareth. Hindi ba pwede magtatalanan sa Nazareth kung sila nakatira? Diba usually sa atin, gano'n ang census eh. Kung sa pananatira, yung address mo, doon ka, yun ang registero. Pero dito, bakit kailangan na kung saan kayo nakatira, hindi kayo doon magpaparegister, pupunta kayo doon sa kung saan isinilang yung head of the family. Dito, ang head of the family si Joseph. Kailangan pumunta sila kung saan pinangalan si Joseph. Doon siya pinangalan sa Bethlehem. O pupunta sila sa Bethlehem from Nazareth, 128 kilometers. Bakayahin nila. More than a day of difficult travel. Ano purpose niya? Basically, it is to grab or organize each person according to their families. Ang purpose niya, kaya pinapauwi, para mas madali ang maging process ng registration or taxation. Okay, para sa government, yun yung pinamamadaling paraan ng param na ito. Hindi na modern yun eh. Ito yung pinamamadali, uwi kayo kung saan kayo talaga tubo. Tapos, doon natin i-register lahat. Para mas madaling ma-identify, ay ito, taga rito to. Okay, mabibilang nila ngayon kung sino yung mga tao pukuhanan nila ng buwis. Yan ang purpose ng government. Para kay Caesar, yan lang ang dahilan kung bakit kailangan umuwi para magpahistro. Pero para sa Diyos, meron siyang mas malalim na dahilan. At alam niyo man yun? Para patunayan na si Jesus ang totoong Mesiyas na ipinangako na magmumula sa lahi ni David. Ano pa rin sa census? Sabi sa verse 4, tinan niyo sa text natin, sabi sa verse 4, si Joseph ay mula sa lahi ni David. Sabi diyan, siya, referring to Joseph,
ay mula sa sambahayan at lipi ni David. So by going back to Bethlehem, may establish ang lineage ni Joseph. At si Joseph, na-establish na mula sa lahi ni David. Pero sa tanong, paano magiging kolektado kay Jesus yun? Hindi naman biological sa ni Joseph si Jesus. Na? Alam natin na nanganak o nabuntis si Maria sa pamamagitan ng banal na espiritu. So ibig sabihin, nabuntis si Mary na walang lalaki, walang tatay. No? Kaya nga miraculous. Hindi artificial insemination. No? Kasi sa science, sa artificial insemination, mayroon pa rin sperm ng lalaki. No? Nilalagay sa test tube para ma-ovulate at sa ilalagay sa womb. Yun ang artificial insemination. Hindi po artificial insemination yung nangyari kay Mary. Why? Because egg cell niya lang wala naman po sperm cell ng lalaki. Kung makita ng miracle, creation ng Holy Spirit, ang dahilan kung bakit nagkaroon ng baby sa loob ng sinapupunan ni Mary. So, ano connection si Jesus kay Joseph? Biologically. Pero ano ginawa ni Joseph? Diba, dahil si Joseph is a righteous man, gusto niya sana i-divorce si Mary. Pero nasabi ng angel sa kanya, huwag mo i-divorce. No? Sapagkat yung anak niya ay banal, anak ng Diyos. No? Tatawagin mo Jesus. Kaya tinuruan ni Joseph ang pagpapakasal kay Mary. And as a result of that, si Jesus inadopt ni Joseph as his own son. So si Jesus, naging konektado siya kay Joseph by way of adoption. So legal. Okay, so by doing that, na-establish na si Joseph ay galing sa lahi at lipi ni David at ang anak niya ay panganganak na Adam niya would be legally a part of his own lineage. Marakita niya. So every census kasi na-establish yung katotohanan na si Joseph ay galing kay David kasi lahat yun batitrace pack Kasi si David galing sa Bethlehem. Ang niya si David, taga Bethlehem. No? At ang lahat ng mga nasa lahi ni David na taga Bethlehem, ma-identify sa census na ito, kasama si Joseph. At kasama si Jesus. Yun yung una. Diba? Talagang sovereign ng Diyos Nakita yung design niya. Hindi accidental lang na may census. Meron dahilan kung bakit gusto ng Diyos magkaroon ng census. Kasi gusto niyang ipakilala kaya yung baby na anak kay Mary ay anak ni Jose na galing sa lagi ni David. Okay? Pangalawa, the exact place where the Messiah was to be born as prophesied in the Old Testament. So hindi lang dapat galing sa lahi ni David yung Mesias. Dapat yung Mesias ipanganak sa eksaktong lugar. Ito, napaganda nito. Meron po prophecy doon sa Micah chapter 5 verse 2, Old Testament ito. Siguro mga 500 to 700 years before mangyari yung kapanganakan ng Byro. Meron na prophesy, pangalan Micah. Doon sa chapter 5 verse 2, sinabi niya, ngunit ikaw, Bethlehem sa Ephrata, mula sa iyo ay lalabas para sa akin, kay Yahweh, ang isa na magiging pinunok sa Israel na pinagmulan ay mula na una, mula na walang hanggan. Sabi ko na may dito mo, yung baby na ipanganak sa Bethlehem Ephrata is from eternity. Pero hindi yung tao na. No? Alam natin, yun ang Son of God na magkakatawang tao, si Jesus Christ. Kaya ito, Micah chapter 5 verse 2 is a prophecy about Jesus Christ. More importantly, ito po ay pangako kung saan eksaktong lugar ipanganganak yung Messiah. Na importante po ito. Sabi ng mga istorya, merong 2 Bethlehem nung tayo ito. Hindi lang isa. Yung isang Bethlehem ay dinatawag na Bethlehem in Ephrata. Ito po yung ancient name ng Bethlehem in Judah. Ito yung Bethlehem na kinawian ni Joseph at ni Mary. At yung isang Bethlehem in Zebulun.
located 9.6 kilometers northwest of Nazareth. Mas malapit kina Joseph at Mary yung Bethlehem in Zebulun kasi nasa Nazareth sila 9.6 kilometers. Itong Bethlehem sa Judah, 128 kilometers. Pero doon sila kailangan mo Bakit kailangan doon sinoko sa mas malayo? Diba? Kasi, hinula na noon pa, 700 years, 500, 700 years before, na yung Mesias na ipanganganak siya sa Bethlehem sa Judah. Nakita niyo? The Word of God is very accurate. Identifying yung eksaktong Bethlehem kung saan ipanganganak ang ating Panginoong Jesucristo. Yun yung Bethlehem sa Judah. Hindi pwedeng ipanganak ang Panginoong Jesucristo sa ibang Bethlehem. Kaya namin dito sa Bethlehem na ito. Diba? Kaya wala silang magawa, kundi sundin yung utos ni Cesar. Pero hindi nila alam, yung pagsunod nila sa utos ng Cesar ay pagsunod nila sa gusto at layunin ng Diyos. Ay pangalan ng Panginoong Jesucristo doon sa Bethlehem, sa Judah. Yung pagiging eksakto ng lugar kung saan ipinanganak ang Mesias ay isa pang patunay na ang pagpapatala o census na ito ay kinasangkapan naman ng Diyos para kanyang soberano layunin matupad. This is very impressive. Ironical, insignificant, pero ang totoo, lahat ng bahagi na yan kasama sa bahay ni Diyos. Hindi aksidente ang paglilitas ng Diyos sa pangmakasalanan. Hindi aksidente yung kapamanakan ng Panginoon. Bagamat, hindi po tayo pare-pareha siguro ng kaniniwala na December 20 kayo na pinamanak ang Panginoon. It doesn't really matter. Dahil na totoo, pinanganak siya. Kung December man, kung March man, kung April man, doesn't matter. Importante, naniniwala kayo na ang Panginoon totoong pinanganak. Pangalawa, the obvious shame of Jesus as proof of the mercy of God. Although, malinaw na na-establish natin na si Jesus ay anak ni David at siya ang magiging tagapagmana ng kanyang trono, Jesus hardly received a royal welcome. Hindi po tinanggap ng mga tao si Jesus bilang hari. Pag binasa mo yung story na papanganakal ang Panginoong Jesucristo, mapapansin mo, hindi siya binigyan ng dignidad na dapat ibigay sa Kanya. Pero kahit yung pagiging nakakahiya, ang kalagayan ng Panginoong Jesucristo nung siya ipinanganak, ay pamamaraan ng Diyos para maglikas ng mga makasalanan. Gusto kong makita niyo yung dalawang babig na may kinalaman dito. Una, Jesus was rejected by sinners in Bethlehem. Jesus was rejected by sinners in Bethlehem. Hindi siya kimanap sa Bethlehem. We need to remind ourselves kung sino si Jesus. Totoo na hindi pinanganak ang Panginoon na mayaman, hindi pinanganak ang Panginoon na sikat. Pero ang Panginoon ang anak ng Diyos. Totoo na pamanay na anak ni Maria, pero ang Panginoong Jesucristo ang ikalawang persona ng nag-iisang Diyos na Trinidad. Siya maluwalhating kasama na ng Ama bago pa ang lahat ng bagay. At siya ang lumikhat ng lahat ng bagay. Siya ay maluwalhating Diyos anak. Pero itinabo niya ang kanyang walang katulad na kaluwalhatian nung siya'y nagkatawang tat. Jesus deserved na lahat ng tao, sa lahat ng bayan, sa lahat ng wika, sa lahat ng bunay, lumuhod sa harapan niya at sambahin siya. Siya ang harap ng Diyos. At kung hindi natin ibibigay ang acknowledgement na ito sa Kanya, we will be insulting Him. We will not be giving Him due respect and dignity. Pero anong paraan ng pagpanggap na ginawa ng mga tao ng pinanganak according to our story? What accommodation was given to Him? Tingnan niyo po doon sa verse 7 ng ating text. At kanyang isinilang ang kanyang panganay na anak na lalaking, binalok ito ng mga rabbin at inihigat sa isang sabsaban. Ano yung sabsaban? Major. Ayun yung lugar kung saan tinitipon ng mga hayop pagkagabi na
At doon sila tinatakarin. Ibig sabihin ng sabsapan or manger. Sapagkat walang lugar para sa kanila sa bahay, paano yan? But here's another irony of the incarnation. Ang anak ng Diyos, na makapangyarihan na lumikha ng lahat ng bagay. Kung siya ay nagkatawa ka, siya ang lumikha ng universe, siya ang nasusustain ng universe, nagkatawang tao, wala pong kwarto para sa kanya. Nakita niyo? Yung irony. One of the fact, however, kailangan natin iwanagin, hindi po, sabi kasi dito, siya ay pinakanak sa isang sabsapan sapagkat walang lugar para sa kanila sa bahay. Hindi po ibig sabihin na walang pera si Mary at si Joseph. Pag nasisibi ng ipare. Kaya hindi tinanggap si Jesus o hindi tinanggap si Mary na buntis at si Joseph doon sa mga bahay panuluya. Wala silang pera. Dahil manirap lang sila. Hindi ka, no? Diba? Maninaw na sinabi sa atin sa Bible na si Joseph ay isang matuwid na tao. Ako naniniwala na pagiging matuwid na tao sa Biblia, responsable. Ano ibig sabihin ng pagiging responsable? Alam mo yung asawa mo, buntis, so biyahe kayo ng malayo. At syempre, mag-iipon ka ng pera. Dapat meron kang budget, no? Dapat meron kang pambayan sa tikirahan. Pero bakit dito, sinabi, sila, wala lugar para sa kanila sa bahay panuluya. Ang dahilan kung bakit ganito, hindi dahil wala silang pera, hindi dahil irresponsible si Jose, hindi dahil sa kulubi sila. Ang problema na walang vacancy. Bakit walang vacancy? Tandaan ninyo, kaya puntahan ng mga tao sa Bel-Air kasi may census. Wala naman po doon, online registration sa hotel. Pero pwede mo tawagan. Makapareserve po ako with me for. Wala naman pong ganun eh. Pero, so kaya magpanong na ito ng census, lahat ng tao nagbansaan for different places sa Bel-Air, na puno ang mga bahay panuluyan. Walang vacancy. Yung dahilan, pabagal ng Panginoong Jesucristo was rejected. No? He was not rejected because he is poor. No? He was rejected because there was no vacancy. Pero ganun pa man, imagine. Ito yung Diyos na lumikha ng universe, pero wala man lang nagparaya. O sige, kami na lang aalis, kayo na lang mag-occupy dito kwarto na to kasi buntis. Wala. They don't recognize Jesus. Di pa kinikilala na yun yung Messiah. Hindi mo na dinatanggap na yun yung Messiah. That's a problem. Secondly, ito yung irony ng kwento natin. Bagamat hindi tinanggap at walang nagparayat sa Panginoon na ipanganak sa isang maayos na lugar sa Bethlehem, sinners are accepted by God because of Jesus. Sinners are accepted by God because of Jesus. Siguro sa lahat ng mga author ng Gospel accounts patungkol sa Taminapan, si John lang yung walang kwento patungkol sa kapanganakan ni Jesus. Si John, wala siya. Pag ginasa mo yung Gospel according to John, wala siyang story dun tungkol sa birth ni Jesus. Si Matthew meron, si Luke meron. Si Mark wala rin. Tsaka si John wala. Pero ang maganda ng kay John, dun sa simula ng kanya sulat sa chapter 1, meron siyang binasa, meron siyang sinulat dito na may kinalaman sa Mesiyas at sa kanyang pagdating. Doon sa John chapter 1 verses 11 to 12. Babasahin ko po sa inyo, ganito nakasulat. Sabi ni John, siya rin na parito, tungkol sa Panginoon niya, dinutufay yung Panginoon. Siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan at siya'y hindi inanggap ng kanyang sariling bayan. Subalit, ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Yes. So wala mang kwento sa Gospel of John patungkol sa pananakan ng Panginoon. Pero merong nilagay si John doon patungkol sa naging sitwasyon ng Panginoon nung pumunta siya dito sa lupa. Pumunta siya sa kanyang sariling bayan, pero wala siyang naramdamang pagkanggap.
Hindi siya pinginala. Di pa ganyan na nangyari ito sa kwento natin. Walang nagparaya. Wala man na nagsabing dito na lang kayo kasi mananap yung pasawa mo. Wala. Ang mga tao naging selfish. Ang mga tao naging occupied na kanilang sariling comfort. Ang Panginoong Jesucristo, pumunta siya initially para makasama ang Israel, ang kanyang sariling bayan. Pero kahit sa mga Israelita man, walang kumilala sa kanya. Lahat ng mga nanong sa Bethlehem, time na yan, puro mga Jew, puro mga Hudyo, puro mga Israelita yon, mga galing sa lahi ni David mga taga Bethlehem Mga Jew yun, mga Jewish. Pero walang kumilala sa Panginoon. Wala man nagsabi, sige kami na lang kami na lang matutulog sa labas. Dito na lang ngayon, Pero ang sabi nito, sinulat ni John, sila ng mga kumilala kay Jesus. Sila ng mga naniwala sa Kanya. Sila ng mga nanampalataya sa Kanya. Sila ng mga tumanggap sa Kanya. Ano sabi? Sa verse 12, pinagkalooban ng karapatan maging anak ng Diyos. Ito pong bagong relasyon sa Diyos, hindi po resulta ng sarili kalooban ng tao. Hindi po resulta ng sariling sibat ng tao. So yung pagtanggap kay Jesus, hindi desisyon ng tao. Di ba naririnig natin? Kaya mo naging Christian kasi dinanggap ko si Jesus. Hindi lagi natin naririnig. Di ba? Hindi. Ang totoo, kaya mo naging Kristiyano kasi tinanggap ka ni Jesus. Yan ang tamang sagot. Hindi yung tinanggap ko si Jesus sa puso mo. Bilang Panginoon na tagapagligtas, kaya ako naging Christian. Hindi. Ang totoong nangyari, tinanggap tayo ng Panginoong Jesus, kaya tayo naging Christian. Kaya hindi sa pamamagitan ng kalooban o pamamaraan ng tao, kundi sa pamamagitan ng pamamaraan ng Diyos. Diba? Nang panahon na yun, parang walang digita ng Panginoong Jesus kasi sa pasabisaban, pinangnak. Dun sa lugar na maraming dumi ng hayop, maaamoy mo yung mga pagkain ng hayop, hindi malinis. Diba? Kung malinis naman, siguro for the sake of those animals, not really for the sake of people. Hindi para sa tao yung sadsakan Para sa hayop yan Pero doon pinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. At maganda yung sinabi ni Pablo doon sa 2 Corinthians 8:9. Sabi ng Apostol Pablo, sapagkat nalaraman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Na bagaman siya'y mayaman, subalit alap-alang sa inyo naging dukha upang sa pamamagitan ng kanyang kadukhaan ay maging mayaman kayo. Of course, natin context ng chapter 8 ng 2 Corinthians about giving. Sinasabi lang po dito, yung pagbibigay ng Diyos na kanyang bukyanana ang dapat mag-motivate sa ating pagbibigay para sa Panginoon. So, ibig sabihin, yung generosity ng Diyos ang standard natin for our own generous giving. Okay, pagdating sa giving sa Panginoon, ang standard natin, yung standard ng Diyos. He gave the best. So, dapat, ang bigyan natin para sa Panginoon, our best. Diba? Our ultimate. So, dito, sinasabi sa atin, ang ginawa ng Diyos, ibinigay niya yung kanyang best at kanyang buktong na anak na siyang maging Mesyas. At ang buktong na anak, nilahi, naging dukha, ipinangulat sa isang katsaban na intentionally designed para sa mga hayop. Pero doon ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo para bigyan tayo ng karahanan na maging ahad ng Diyos. Kita mo yan, kagandahan ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kanyang pagtubos, ang pamamaraan ng kanyang pagtubos hindi sikat. Para sa iba, absurd nga Bakit kailangan pa mahirap? Bakit kailangan pa mali tao? His gospel message is not popular. Pero may darating yung araw na magiging popular ang mensahe ng Ebanghelyo pag dumating ang Panginoong Jesucristo sa uling pagkakataon. Ang lahat ng nilalang sa buong mundo na nabuhay noon, ngayon at sa dating panahon, lahat duluhod sa harapan ni Jesus at kikilalanin na siya ang tagawhain ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. That time, however, sila lamang na mga totoong tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo ang magiging proud na sila'y anak ng Diyos.
The rest ng mga taong sasabihin nilang hindi ko kinikilala si Jesus bilang Mesias, hindi ko kinakilala si Jesus bilang tagapagligtas. Magnamalit ang kanilang mga ngipin sa ayon sa Biblia sapagkat sila itatapon sa impyerno kung saan sila ay mamumuhi ng walang hanggan sa Diyos sapagkat hindi sila niligtas. Sabi ng iba, ang impyerno ay lugar na kung saan hindi namamatay ang uol, hindi namamatay ang apoy, so walang hanggan kang susubogin. Pag matotoo, sinabi sa Biblia yun, pero ang nagpapahirap sa mga nasa impyerno, papahirap sa mga tao ay natapos sa impyerno, ay often ng walang hanggang realization na hindi sila miligtas ng Diyos. No, namumuhi yan doon sa kanila. No, na hindi sila sinama sa mga tiluhos ng kanyang pupurna. Siguro, marapit na Christmas para sa marami, pagbabalikan rin yung story nito. Absurd yung lahat ng mga nangyari. Hindi naman kailangan mangyari census, hindi naman kailangan mangyari dapat yung panganak ng Panginoon sa pasok Sabbath. Hindi naman kailangan ng teenager na nanay na pangaliberi mag-travel ng ganyan kalayo para naman kung sa lugar ng kanyang asawa. Yan ang iniisip natin eh. Pero saan ang natin kalikunan, isipin natin yung pinagagalingan mismo ng Diyos. Ano yung sabihin? Ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, nagsakritisyo. Nagkadawang nao. Nabuhay na katulad natin para ano? Isakripisyo ang kanyang sarili sa krus. Mamatay para tayo tubusin. Hanggang hindi mo na-appreciate nung katotohanan na yan, kahit gilo Christmas i-celebrate mo. Okasyon na yung Christmas. Ang pinakamahalaga, pagdating sa ganitong klase ng usapin, hindi naman talaga yung occasion but the reason for it. What is the reason why you're celebrating Christmas? Dahil pinanganak ang Panginoon? Yes. Pero huwag natin kalimutan, nagpasyon, ipinanganak siya para mamatay. Para sa akin, ang pinaka-best na paraan para alalahanin natin ang kamatayan, ang kapamalagan ng Panginoon. Alam nyo, kailan? Lord's Supper. Meron tayong Lord's Supper na. So ito ang pinaka-best na paraan para maalala natin ang Panginoon minsan pinanganak. Bakit? Kasi hindi siya mamamatay kung hindi siya tubag na pinanganak. At nung namatay ang Panginoong Jesucristo, yun ang sinabi at tinutos sa ating alalahanin. Alalahatin natin ng kanyang kamatayan hanggang sa kanyang muling pagpaitan. So prayer ko sa end this sermon, para sa mga totoo Kristiyano, let us examine our hearts. Why we are happy na darating na naman ang Christmas. I hope masaya tayo sapagkat minsan pag yun natin rin, actually para sa version dapat yun, hindi ako December sinicelebrate ang katotohanan na ng Panginoon na pinanganak every Saturday. Kaya sa church natin, every Sunday ang Lord's Supper. Diba? Kasi every Sunday, palalahaman natin ang Panginoon. Namatay siya totoo, pero ipinanganak din siya. And hindi pwede mawalak sa ating celebration ng Lord's Supper, yung maalala mo ang Panginoon minsan ipinanganak. Hindi na Christmas. Diba? Sa atin, every Lord's Supper. Thankful na yung Panginoon. Salamat po dahil nagkatawat tao ka. Salamat po dahil namatay ka. Salamat po dahil tinubos mo ako. Kung hindi ka naman Christian, magsa-celebrate ka ng Christmas, diba? Masaya ka, papalitan ng mga regalo, makain ng masarap, hindi lang 500 ang budget mo, patulad na sila ng DTI, para sa inyo budget buena, baka higit-higit pa, baka mabahandi pa kayo, na mababa yung 700 ng isang tao, sa isang kainan, masaya, pero sana huwag natin kalimutan, kaya ang Panginoong Jesucristo ay pinanganak dahil magliligtas siya ng mga kasalanan. Saan mapasama ka doon? Sa mahihilikas niya. Kaya patuloy tayo magpapaalala na Panginoong Jesucristo dito sa Lord's Supper nag-i-invite sa mga hindi pa Christian. Gusto niyo maging Christian ka. Kaya lang, nasabi niya, magiging Christian na may sa kasalanan
kung kikilalanin niya at mananampalataya siya ng Panginoong Jesucristo na ang tagapagligtas sa buhay iba. Hindi mo kaya iligtas sarili mo, hindi ka kaya iligtas sa reliyon, hindi ka kaya iligtas ng pagsanip sa iglesia, hindi ka kaya iligtas ng bautismo, hindi ka iligtas ng pagsunod sa kautusan o sa 10 utos. Ang pwede naman ligtas sa iyo si Jesus, na minsan pinanganak, at minsan namatay, minsan muling nabuhay, at iyon ay nananatiling buhay at mananatiling buhay magpakailan. Muli siyang babalik. Hindi rin siya babalik bilang baby. Babalik siya bilang warrior. Para wasagin ang lahat ng kanyang naawal. Pero sa pambabalan ng Panginoon, bilang warrior, magiging savior din siya talaga ng mga mananampalataya at miyembro ng iglesia. Nganahin tayo. Ama, maraming salamat for reminding us once again of this truth about you. Hindi kaya pinanganak. Ang daming contradictions, ang daming ironical, sa tingin ng marami, unnecessary, insignificant, pero sa plano ng soberano ng Diyos, importante. Napagkat ang lahat ng mga nangyari sa paligid ng event na pamarata ng Panginoon ay proof na siya talaga yung Messiah na ipinangako mula sa Old Testament na mga propeta. At ito yung tinupad mo. Ang Panginoong Jesucristo na ipinanganak sa pasabsabnan ang tagapagligtas ng mga makasalanan. At dalangin ko, sabi, hindi pa mag-Christian dito, makita nila yung katapangaran niya. Hindi lang yung occasion, hindi lang yung matatanggap na regalo o salapi sa panahon nito, kundi sana yung matanggap yung kaligtasan. Naadop ng Diyos. Natatanggapin lang sa pamamagitan ng garab na pagtitiwala o pananampalataya ang pagsusuko ng buhay kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pinupuri ka rin, no, ani Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen.